Gigi Delana, ang boses ng katatagan, from fame to pain and healing D. Kung active ka sa social media, malamang narinig mo na ang boses na to. I still remember when your kiss was so brand new. Yung boses na kahit hindi mo kilala ang kumakanta, titigil ka muna at makikinig. Yes, siya iyon, si Gigi Delana, ang babaeng nagpasikat ng mga viral live performances, kasama ang banda niyang Gigi Vibes. Mula sa mga simpleng gigs hanggang sa milyon-milyong views online, Gigi has proven one thing. Ang tunay na talento, hindi kailangan ng auto-tune. Pero alam mo ba na sa likod ng kanyang matamis na ngiti at powerful voice, may mga sugat din siyang pinipilit paghilumin? Si Mary Gidget Orfano de la Lana, o mas kilala nating Gigi Delana, ay ipinanganak noong September 24, 1975 sa Olongapo City. Lumaki siya sa Laguna kasama ang kanyang ina, si Mommy Imelda, isang mapagmahal na nanay na unang naniwala sa kakayahan ng anak. Bata pa lang, pangarap na talaga ni Jeje ang kumanta. Sumasali siya sa mga amateur singing contests, minsan may premyo, madalas wala, pero bawat pagkakataon, ibinubuhos niya ang puso niya. Mayroon akong nais malaman. Yung tipong boses lang ang puhunan pero ramdam mo ang emosyon. Hindi madali ang daan para sa isang mang-aawit na gaya niya. Sumali si Jeje sa Popstar Kids at kalaunan sa tawag ng tanghalan sa It's Showtime. Doon siya unang nakilala ng mas nakararami, hindi lang bilang contestant, kundi bilang isang boses na may puso. Kahit hindi siya naging grand champion, nagsimula ng bumukas ang mga pintuan. Tapos nabuo ang bandang Jeje Vibes, at sa panahon ng pandemya, habang ang mundo ay huminto. Ang boses ni Gigi ang nagpatuloy na magbigay buhay sa mga tao. Doon sumabog ang kasikatan niya, milyon-milyon ang nanonood ng live streams nila sa Facebook at YouTube. Walang malaking production, walang autotune, raw, real, at punong-puno ng damdamin. At sa bawat kanta niya, para bang sinasabi niya sa atin. Nararamdaman ko rin ang sakit, pero kakanta pa rin ako. Pero sa likod ng tagumpay, tahimik na lumalaban si Gigi. Nagkaroon siya ng throat nodules, isang kondisyon na halos banta sa karera ng isang singer. Naranasan din niyang magkasakit ng bulimia, isang eating disorder na dulot ng sobrang pressure at insecurity. At higit sa lahat, dumaan siya sa matinding lungkot ng labanan ng kanyang ina ang stage 4 breast cancer. Hanggang sa tuluyan itong pumanao noong 2024. Kaya kung mapapansin mong mas payat siya ngayon, hindi dahil lang sa diet. Ito ay bunga ng emosyonal at pisikal na laban na kanyang pinagdaanan. Pero gaya ng palaging sinasabi niya, I'm healing, I'm learning to love myself again. At totoo nga. Ngayon, mas matatag, mas buo, at mas inspiradong Gigi Delana ang ating nakikita. May mga concerts na, endorsements, at mga bagong kanta na patuloy niyang binubuhos mula sa puso. Ang kanyang kwento ay hindi lang tungkol sa tagumpay, kundi tungkol sa pagbangon, sa pagtanggap sa sarili, at sa patuloy na pag-ibig sa musika. Sa dulo ng lahat, may isang leksyon tayong makukuha kay Gigi. Ang tagumpay ay hindi lang nasusukat sa palakpak, kundi sa tibay ng loob. Na kahit gaano kahirap ang laban, kung may puso ka, maririnig ka ng mundo. Tulad ni Gigi, huwag kang matakot magmahal muli sa sarili mo. At huwag mong kalimutang kumanta, kahit minsan, umiiyak ka na. Kung na-inspire ka sa kwento ni Gigi Delana, don't forget to like this video, share it to inspire others. And subscribe for more true and inspiring stories about Filipino artists. Ito ang Famous Stream 25. Kung saan ang bawat kwento maihimig ng pag-asa.